DWILS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kakulangan ba sa pag-iisip ay isang basihan para hindi ka maging isang mabuting magulang sa iyong anak? Hindi ba ito kayang puna ng puso na handang magbigay ng pagmamahal na hindi kayang ibigay ng isipan? Nabuhay tayo sa mundong napupuno ng mga taong bawat kibot mo, bawat kapintasan mo ay huhusgahan ka. Mga taong magsasabi sa iyo na hindi mo kayang gawin yan, hindi mo kayang ibigay yan, hindi mo pwedeng gawin yan. Mga taong walang ibang ginawa kundi ang limitahan ang kakayahan mo dahil binabase nila ito lahat sa nakikita ng kanilang mga mata kahit na hindi ka pa nila lubos na kakilala. Minsan nakatikim na rin ng panghuhusga ang mahal sa buhay ng ating letter sender na si Ana. Minsan sinira ng panghuhusga at panglilimita ang sana ay masaya nilang pagsasama ng kanyang nakagisnang ina. Handa ka bang makilala siya? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, naalala ko pa nung unang araw ng klase namin noon bago ang taon ng pandemya. Nabunot ng aking guro ang aking index card. Ibig sabihin lang noon ay kailangan kong tumayo at magtungo sa harapan ng klase at doon ay magsimulang magpakilala tulad ng madalas na ginagawa ng lahat sa pagbubukas ng klase. Nanginginig akong naglakad papunta sa harapan. Pinagpapawisan ako habang isa-isang iniisip kung ano ang aking unang sasabihin. Paano ko nga ba ipapakilala ang aking sarili na maiintindihan at matatanggap nila? Uhusgahan ba nila ako kung sakaling mautal o magkamali ako? Bahala na. Noong nasa harapan na ako ay nakita ko ang bawat matang nakatingin sa akin at hinihintay ang pagbuka ng aking bibig. Napatingin ako sa aking guro at hindi ko alam kung ano ang kanyang iniisip. Gusto ko nang ibuka ang aking bibig para simulang sabihin ang aking pangalan. Pero bigla akong napahinto, Papa Dudut. Dahil samot-saring alaala sa kung sino ako ang biglang pumasok sa aking isipan. Sasabihin ko ba ito sa lahat? Ano ang dapat kong itago sa mga alaalang ito? Ano ang dapat kong ilahad sa kanila? Kinuyong ko ang aking mga kamay para pakalmahin ang aking sarili. Isang napakalaking pagsubok talaga para sa akin ang ipakilala ang sarili ko sa lahat at sabihin kung sino ako. Sino nga ba ako? Sisimulan ko sa aking pangalan. Ako po si Ana at samahan niyo akong balikan ang aking nakaraan para makilala ninyo ang sa aking kasalukuyan. Isa akong ampon. Tama po ang inyong pagkakarinig. Isa akong ampon ng isang taong may kakulangan sa pag-iisip. Siya ang aking naging nanay. Si Nanay Wengay. Bago ako dumating sa buhay niya ay kasama niya ang kanyang kapatid na si Tiang Tess. At pareho silang nangangalakal para may ipangkain sa araw-araw. Nakatira sa squatters area sa kanila ang pinakamaliit at pinakamarupok na bahay. Pero nagawa nilang pagtiyagaan. Bago ako dumating sa buhay ni Nanay Wengay ay may naging asawa na ito. Hindi ko napapangalanan pa. Alam nito ang kalagayan ni Nanay Wengay at inabuso niya yon. Kahit kulang-kulang sa pag-iisip si Nanay Wengay ay marunong naman itong magmahal. Nagawa nitong pagsilbihan at buhayin ang batugan nitong asawa. Inis na inis noon si Tiang Tess dahil hindi nito gusto ang lalaking yon. Dahil dagdag palamunin at alam naman niyang
hindi nito mahal si Nanay Wengay. Wala namang magawa si Tiang Tess noon kundi ang tanggapin na lamang ang lalaki dahil eto ang nagpapasaya noon kay Nanay Wengay. Hanggang isang araw, nabuntis nung lalaki si Nanay Wengay. Ang sabi ni Tiang Tess, tuwang-tuwa daw si Nanay Wengay dahil gusto nitong maging isang ina. Pero natatakot noon si Tiang Tess dahil hindi niya alam kung kakayanin ba ni Nanay Wengay ang maging isang ina dahil sa kanyang kalagayan. Pero sabi niya, andyan naman siya para tulungan si Nanay Wengay sa pagiging ina nito. Sa pagbubuntis ni Nanay Wengay, akala niya ay totoong magiging masaya na siya. Pero isang araw ay nag-uwi ng babae ang kanyang asawa. At doon ay may nangyari sa kanila noong babae sa harapan mismo ni Nanay Wengay. Gustong umalis noon ni Nanay Wengay pero sabi ng lalaki ay huwag daw. Manood daw siya hanggang matapos silang magniig ng babae niya. Iyak nang iyak si Nanay Wengay noon hanggang sa dumating mula sa pangangalakal si Tiang Tess at nakita niya ang ginagawang pambababoy ng lalaki. Galit na galit itong pinagsasampalang lalaki. Pinigilan ni Nanay Wengay si Tiang Tess sa kanyang ginagawa pero ayaw magpapigil ni Tiang Tess. Lahat ng galit nito sa lalaki ay binuhos niya sa pagsampal at pagsipa. Nang hindi na nakapagtimpi pa ang lalaki ay sinuntok nito si Tiang Tess at sa init ng ulo nito ay nasuntok din niya si Nanay Wengay sa tiyan. Ito ang naging dahilan para makunan si Nanay Wengay. Mula noon ay hindi na nagpakita pa ang lalaki at ang huling balita nila ay nagsama na sila noong babaeng inuwi nito sa bahay ni Nanay Wengay. Na-depress ng todo si Nanay Wengay sa pagkawala ng lalaki at lalong-lalo na ng kanyang sanang magiging anak. Ilang linggo itong halos hindi kumakain. Alalang-alala si Tiang Tess sa kanya dahil sobra na ang pamumutla at kapayatan nito. Sinubukan niyang kausapin ito para pagaanin ang loob niya. Kumain ka na naman, Ate Wengay. Kahit konti lang. Ayoko. Ayoko eh. Halos butot balat ka na eh. Yan ba ang gusto mong gawin sa sarili mo? Hayaan mo na ako. Wala akong kwenta. Huwag mong sabihin yan, ate. Nandito pa ako. Mahal kita. Kaya natin to. Wala na yung baby. Wala na. Alam ko. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit yung nararamdaman mo ngayon pero lumaban ka. Lumaban ka para sa atin. Gusto ko mabuhay si baby. Di na mangyayari yon. Masama ba ako? Bakit kinuha baby sa akin? Kasi siguro ayaw na ni Lord na mahirapan yung si baby kapag… Bakit siya mahihirapan? Bait naman ako, diba? Oo, sobra. Pero kasi baka iniisip ni Lord na mahihirapan si baby sa kalagayan natin. Kasi di naman tayo mayaman. Baka di tayo makabili ng gatas o pagkain niya. Trabaho ako. Sisipag ako. Sisipag lagi ako para may gatas baby. Alam ko namang masipag ka. Mas masipag ka nga kaysa sa akin eh. Pero kasi baka hindi talaga para sa'yo si baby. Para kanino? Hindi ko alam. Bakit di mo alam? Ate Wengay, di ko nga alam. Huwag ka na ngang matigas ang ulot, kumain ka na lang. Pagod na ako sa pangangalakal eh. Tapos papasanin pa kita? Maawa ka rin naman sa akin. Sorry Ate Wengay, sorry. Di ko sinasadya. Pagod lang ako eh.
mamatay na lang ako para di ako pahirap sa'yo, Tess. Mamatay na lang ako. Huwag mong sabihin yan. Wag. Kailangan kita. Mahal kita. Lalaban tayo. Sasama na ako kay baby. Sasama ako kay baby. Tahan na. Sorry na. Dito ka lang. Kakayanin mo to. Kakayanin natin to. Ayon kay Tiang Tess, gabi-gabing araw naririnig si Nanay Wengay na nagdarasal ng malakas bago matulog. Laging nananalangin na sana ay bigyan pa siya ng isang baby na mamahalin at aalagaan niya. Nakaramdam ng lungkot si Tiang Tess tuwing naririnig niya ang mga dasal ni Nanay Wengay. Dahil alam niyang imposibleng matupad ang mga yon, pero hinahayaan na lamang niya ito. Ayaw niyang durugin ang pangarap ni Nanay Wengay na maging isang ina. At kung ito ang magiging dahilan para araw-araw piliin ni Nanay Wengay ang mabuhay, ay hahayaan niya ito. Hindi alam ni Tiang Tess na ang bawat gabi-gabing dasal ni Nanay ay magkakaroon ng katuparan. Dito na ako papasok sa buhay nila. Isang gabi, alalang-alala si Tiang Tess kung saan ba nagpunta si Nanay Wengay. 11:00 na ng gabi noon at wala nang dahilan para manatili si Nanay Wengay sa lansangan. Tapos na ang oras ng pangangalakal nila. Pero wala pa rin si Nanay Wengay. Lumabas na noon si Tiang Tess para ipagtanong-tanong si Nanay sa mga kapitbahay. Pero wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung nasaan nga ba ito. Walang nagawa si Tiang Tess kundi ang maghintay kay Nanay Wengay. Nagdasal na lamang ito na sana ay walang masamang nangyari dito. Alauna na ng madaling araw ay narinig na niya ang nagmamadaling pagkatok ni Nanay Wengay sa pinto ng kanilang bahay. Ate Wengay, dalian mo. Pumasok ka na dito sa loob. San ka? Tess! Teka, saan mo nakuha yung sanggol na yan? Diyos ko, ninakaw mo ba yan? Hindi Di ko nakaw to. Napulot ko. Saan mo naman napulot yan? Paano mo napulot yan basta? Wala bang nanay yan? Bakit mo naman kinuha kung… Gulo, dami mo tanong eh. Pulot ko nga baby na to sa kariton. Iyak-iyak to. Silip ko kariton. Hindi naman to inaalagaan ng mama niya. Subukan ko gisingin mama ni baby. Kaso ayaw gising. Kinuha ko na lang baby para ako na mag-alaga. Diyos ko, kinuha mo na lang basta? Sigurado ka bang di na gumigising yung nanay? Hindi ka ba nagsisinungaling? Di naman ako sinungaling, Tess. Alam mo naman yon. Diyos ko naman, Ate Wengay. Paano nangyari to? Kuha ko nga baby sa kariton. Ayaw na nga gising ng mama to, kaya kuha ko siya. Wawa naman baby eh. Maupo ka nga muna rito sa loob. Akin na to. Baby ko na to. Hindi pwede, Ate Wengay. Delikado yan. Baka may maghanap sa sanggol na yan. Sigurado hahanapin niya ng nanay niya. Wala hahanap, baby. Di na nga gising mama niya to. Ayaw talaga gising kahit kalabit ko ng malakas eh. Ay, mabait si Papa Jesus, Tess. Kasi sabi ko, gusto ko baby na bago. Yung baby na kapalit ng baby ko. Ate Wengay. Tapos ito kita ko. Bigay sa akin to ni Papa Jesus eh. Ate. Magiging bait ako na mama. Tatrabaho ako para may gatas baby.
Tapos, bili ako damit niya pag laki-laki na siya. Anong gusto mong ipangalan sa kanya? Gusto ko, Ana? Ana? Oo, kasi ganda baby na to eh. Bagay sa kanya, Ana. Kaya mo bang alagaan yan? Kaya ko, basta kaya mo rin at tutulong ka rin. Patingin nga ng baby Ana mo. Dahan-dahan ha, baka masaktan baby. Tahan na, wag iiyak. Ako ang tiyangtes mo. Ako, nanay. Nanay Wengay mo. At dito na nga ako pumasok sa buhay ni Nanay Wengay at Tia Tess. Itinuring nila akong para nilang anak. Nung una ay sinubukang hanapin ni Tiang Tess ang aking mga magulang. Hinanap din niya ang sinabi ni Nanay Wengay na kaniton kung saan niya ako nakuha. Para na rin makumpirma kung hindi ba talaga nagising ang sinabing nanay ko. Pero wala siyang nahanap o nabalita ang nanay na hindi na gumising at wala rin siyang nakitang kariton doon sa lugar kung saan daw ako nakuha ni Nanay Wengay. Bigo si Tiang Tess. Kaya naman siguro naisip niya na baka nga inadya ng pagkakataon na makita ako ni Nanay Wengay para maging parte na ng pamilya nila. Nagtulungan sila para mapalaki ako. Wala silang kaalam-alam sa pagpapalaki ng sanggol pero sinubukan nila ang lahat ng makakaya nila, lalo na si Nanay Wengay na nakatutok sa akin buong magdamag. Sinasama ako nito sa kanyang pangangalakal at hindi niya ako hinahayaang mawala sa paningin niya. Masyado na itong natroma sa pagkawala ng kanyang anak at ayaw na nitong maulit yon. Kahit kulang-kulang sa pag-iisip ang Nanay Wengay ko, naramdaman ko naman na buo ang pagmamahal nito habang lumalaki ako. Sinubukan akong palakihin at buhayin ni Nanay Wengay sa paraang alam niya. Ginagabayan lang siya ni Tiang Tess sa kung ano ang dapat gawin pero mas madalas na mas nasusunod si Nanay Wengay dahil gusto niya na siya talaga ang maging nanay sa akin. Ang sabi ni Tiang Tess noon ay laging napupuyat si Nanay Wengay dahil sa akin. Para ipagtimpla ko ng gatas at madalas sumasama ang aking tiyan dahil hindi matansya ni Nanay Wengay ang gatas na ilalagay sa aking feeding bottle. Pero nang tumagal ay natutunan naman niya. Maagang gumigising si Nanay Wengay para kumustahin at kargahin ako. At tuwang-tuwa siya sa akin kahit madalas ay wala itong tulog. Ganado rin daw itong lumabas para mangalakal para may maiuwing pambili ng mga kailangan ko. Natutuwa si Tiang Tess na nakikita si nanay ng ganito. Alam ni Tiang Tess na gusto talagang maging mabuting ina ni Nanay Wengay sa akin. Kaya nagtiwala ito na mapapalaki niya ako ng maayos. Sa pangangalakal ng basura ni Nanay Wengay, madalas itong makapulot ng mga sirang laruan na pinagsawaan at itinapon na. Tuwang-tuwa si nanay noon kapag nakakahagilap ng mga ganito. Madalas sirang trak-trakan o kaya ay manika na kinalbo at sinulatan ng marker ang mukha. Inuuwi niya ang mga yon at hinuhugasan ng maigi bago ibalot sa dyaryo para iabot sa akin at kunwari ay magmukhang regalo galing sa kanya. Noong musmus pa lamang ako ay tuwang-tuwa na ako sa ganito. Hindi ko alam na napulot lamang pala ni Nanay Wengay ang mga yon. Hindi lamang mga laruan ang madalas na mapulot ni nanay, kundi pati na rin mga pagkain. Yung mga tira-tirang pagkain na nakikita niya kung saan-saan ay inuuwi rin niya para ipakain sa akin. Yung mga nakagatang burger, mga hindi naubos na fried chicken at soft drinks. Basta kahit na anong pagkain na sa tingin niya ay magugustuhan ko ay inuuwi niya. Na naging dahilan para mapahamak ako. Kain mo ito, Ana. Ano po yan, Nay?
pagkain to, Ana. Masarap to, Ana. Nakita ko sa dyan sa iba na kain nila to eh. Nay, bakit po parang mabaho? Hindi. Ganyan amoy talaga niyan, anak. Baka po sumakit na naman ng tiyan ko dito, Nay, ah. Hindi, Ana, hindi. Hinugasan naman ni nanay yan eh, bago ko ibigay sa'yo. Malinis yan, Ana. Malinis. Mukha naman pong masarap, Nay. Pag gusto mo pag ganyan, hanap ulit ako. Marami ganyan dun sa malapit bilihan tubig, Ana. Marami ganyan. Opo, kuha po kayo sa susunod para mabigyan din po si Chang Tess, ha? Oo, Ana. Kuha ko marami sa susunod. Ana. Tsaka kayo rin po, dapat may kainin din po kayo. Ayos lang ako. Ana, basta kita masaya, marami kinakain. Salamat po, Nay. Oo, kainin mo na yan. Para busog, Ana. Sige po. Hindi ko makakalimutan ang pagkakataon na yon, Papa Dudut. Bata pa ako noon pero kapag binabalikan ko yung pangyayaring yon ay malinaw pa sa aking alaala. Malinaw din ang lasa ng bulok na karne na yon na pinakain sa akin ni Nanay Wengay. Pinilit ko lang ubusin dahil nakatingin ito sa akin at masayang masaya dahil ang akala niya. Matutuwa at masasarapan ako sa pagkain na ibinigay niya. Pero sa totoo lang ay gusto ko nang iluwayon. Bakit nga ba hindi ako nagreklamo noon? Bakit nga ba pinilit kong nguyain ang nanlalagkit na karne habang pilit na hindi humihinga para hindi ko maamoy ang masangsang na lasa nito sa aking bibig bago ko lunukin? Bakit nga ba? Hindi ko rin alam. Siguro dahil maganda ang pagpapalaki nila sa akin at natuto ako na magtiwala na basta kainin kung ano ang nakahain. Nakatingin lang ako at nakangiti kay Nanay Wengay habang kinakain ang ibinigay niyang pagkain. Hindi ko naman kayang sabihin sa kanya na hindi ko gusto ang ibinigay niya dahil tiyak na magdaramdam ito. Hindi pa ako masyadong pamilyar sa konsepto ng panis na pagkain noon dahil bata pa ako. Pero dahil sa amoy ng karne ay parang naramdaman ko na may mali. Ilang beses na rin naman akong nabigyan ni nanay ng panis na pagkain kaya akala na rin siguro ng isipan ko ay normal yon. Nung una sumama ang tiyan ko pero hindi ko yon sinabi sa kanya. Lalong lalo na kay Chang Tess dahil magagalit ito kay Nanay Wengay. Hanggang isang araw ay nasanay na ang aking tiyan sa mga sirang pagkain. Pero iba ang karneng na ibigay sa akin ni Nanay Wengay ng araw na yon. Sumakit ng matindi ang tiyan ko. Nung una ay hindi ko yon sinasabi kay Nanay Wengay. Naglaro pa nga kami noon noong napulot niyang kotse-kotsehan pero noong bandang gabi na ay hindi ko na kinaya pa. Pinagpawisan na ako ng sobra noon. At hindi mapakali kahit na anong posisyon ang gawin ko sa papag. Napansin yun ni Nanay Wengay at nag-aalala akong kinausap. Anak? Ana? Ayos ka lang, Ana? Opo, Nay. Opo. Bakit ka pawis, Ana? Mainit ba? Hindi po. Gusto mo paypay ka ni nanay, Ana? Hindi na po, Nay. Matulog na po kayo. Di ako makatulog kung ganyan, Ana eh. Hindi lang po kasi ako makatulog, Nay. Gusto mo kanta ka ni nanay ng maganda kanta, Ana? Huwag na po, Nanay. Gabi na po eh. Maaga pa po kayo bukas ni Chang Tess. Tubig? Gusto mo tubig? Kukuha kita sa labas, Ana. Huwag na nga po, Nay.
Ano ba kayo? Usap pa kayo ng usap na mag-ina dyan, oras na ng gabi Si Ana kasi, Tess, pinagpapawisan? Paypayan mo. Alam mo namang mahina ang ventilador para sa ating… Ana? Ano nangyari? Ana? Anak? Ay! Diyos ko! Ano ba nangyayari? Huwag ka mamamatay, Ana! Huwag mo masyadong alugin. Buksan mo yung bintana para makapasok ang hangin. Huwag mo hahayaan mamamatay. Anak ko, Tess! Bakit mo naman gagawin yon? Diyos ko! Bakit nalalamig ang katawan ng batang to? Ana! Anak! Gising! Ana! Ano gagawin natin, Tess? Ano gagawin? Pumunta na tayo ng ospital. Iba na ang pawis at pamumutla niya. Dali! Dahil nga sa bulok na karneng pinakain sa akin ni nanay kaya ako sinikmura ng matindi na nauwi sa pagkakasakit ko. Nagkanda utang-utang pa sila para may pambayad sa ospital. Galit na galit noon si Chang Tess dahil sa mga nangyari. Lalo na nung kinausap ako ng doktor sa mga nakain ko. Doon lang nalaman ni Chang Tess ang tungkol sa mga kinukuha ni Nanay Wengay sa basurahan na pagkain para sa akin. Wala itong kaalam-alam dahil ayaw ko rin namang sabihin sa kanya sa takot na makagalitan niya si Nanay Wengay. Pero nalaman pa rin niya. Ilang araw ako nagpagaling sa ospital at hindi ko nakita si Nanay Wengay na dumalaw. Si Chang Tess lamang ang pumupunta para ibigay ang lahat ng kailangan ko. Tinatanong ko noon kung nasaan si Nanay Wengay pero hindi naman nagsasalita si Chang Tess. Bata pa lamang ako noon pero alam kong may problema silang dalawa at ramdam kong tungkol yon sa mga nangyari. Sobrang namimiss ko noon si Nanay Wengay. Habang nagpapagaling ako, namimiss ko yung mga mahigpit na yakap niya, yung mga halik niya sa noo ko. Namimiss ko rin yung lagi siyang may pasalubong na laruan sa akin. Kahit nga madalas talagang sira na ang mga ito nang mapulot niya. Kung meron bang naituro sa akin si Nanay Wengay, yon ay ang makontento at maging masaya sa kung ano ang meron ako. Ramdam ko na sa bawat napupulot nito, pagkain man o laruan o ipit ng buhok, alam kong mahal niya ako. Ramdam ko sa lahat ng ginagawa niya na nanay ko siya. Nanay na talagang ibibigay ang lahat para sa ikakasaya ng anak niya sa paraang alam niyang tama. Nang makalabas na ako ng ospital ay sobrang excited akong makita si Nanay Wengay pero pagka-uwi ko ay wala siya. Sabi ni Chang Tess ay nangangalakal daw. Hintayin ko na lang daw at darating din ito. Ramdam ko pa rin ang pagiging malamig ni Chang Tess kapag si Nanay Wengay ang napag-uusapan namin. Nang sumapit ang gabi ay dumating si Nanay Wengay. Wala silang imika ni Chang Tess noon kaya mas lalo kong naramdaman na may problema nga silang dalawa. At dahil nga bata pa lamang ako noon ay wala akong karapatan at kakayahang makialam sa kanila. Pero nagtataka ako dahil kahit ako ay hindi pinapansin ni Nanay Wengay. Kinausap at nilapitan ko ito pero nilayuan niya ako. Hindi ito makatingin sa akin. Ramdam ko tuloy na parang nakokonsensya ito sa sinapit ko. Noong oras na para matulog ay katabi ko si Chang Tess imbes na si Nanay Wengay. Hindi tuloy ako makatulog dahil mas nasanay ako na kayakap at kausap si Nanay Wengay bago pa kami pumikit. Nakikiramdam ako noon sa paligid. Alam kong gising pa si Nanay Wengay dahil panay ang galaw nito sa tabi ni Chang Tess. Bumangon ako para dahan-dahang lumipat papunta sa kanya. At noong nakita niya yon ay pinigilan niya ako. Doon ay naiyak ako dahil parang hindi na ako mahal ni Nanay Wengay. Parang hindi na niya ako gustong maging anak. Nang marinig nito ang paghikbi ko ay naawa ito
at dahan-dahan niya akong pinapunta sa kanyang tabi at lumabas kami ng bahay para hindi magising si Tiang Tess. Sa labas ng bahay ay niyakap ako ni Nanay Wengay ng sobrang higpit. Umiiyak ito at humingi ng tawad sa akin sa nagawa niya. Ang sabi niya ay hindi na raw mauulit at hindi na siya pupulot ng pagkain sa basurahan. Magtatrabaho na lamang daw ito ng maigi para mabili niya yung mga binibiling pagkain ng mga nanay para sa mga anak nila. Nainggit lang daw kasi siya sa mga nakikita niyang mga nanay na nakakabili ng masasarap na pagkain para sa mga anak nila kapag nagugutom at gusto niyang gawin yon sa akin. Pero kulang siya sa pera kaya naisip niyang tumambay sa mga basurahan ng fast food at restaurant para abangan ang mga tinatapon ng mga customer. Pero sabi niya hindi na raw niya uulitin yon dahil baka mawala pa ako sa buhay niya at hindi niya kakayanin yon. Nang mga panahon na yon, Papa Dudut, ay hindi pa ako aware sa kakulangan ng pag-iisip ni nanay. Basta ang alam ko lang ay nanay ko siya at anak niya ako. Yun lang ang alam ko. Siya yung nanay na handang gawin at handang matutunan lahat ng bagay tungkol sa pagiging ina. Nang balikan ko ang mga ala-alang ito, bigla ko naisip na ang pagiging ina ay wala pala talaga sa pagiging matalino o kung anuman, kundi nasa puso. Pinalaki ako ni Nanay Wengay sa paraang ginamit niya ang puso niya kesa sa utak niya. At dahil doon, alam kong tama ang ginagawa niya. At habang nasa harapan ako ng klase at inihahanda ang sarili ko sa pagpapatuloy ng pagpapakilala ng sarili ko ay bigla akong nautal nang mabalikan ko ang ilang pang naging alaala namin ni nanay habang lumalaki ako. Napansin niyo ng guro ko at tinanong niya kung ayos lang ba ako. Tumango ako at sinabing opo. Muli itong nagtanong kung kaya ko raw bang ipagpatuloy. Muli akong tumango at sinabing opo. Muli kong pinabalik ang aking isipan sa nakaraan para balikan ang panahong lumalaki ako kasama ni Nanay Wengay. Habang lumalaki ako noon ay nagkakamalay ako at mas nauunawaan ko ang totoong kalagayan ni Nanay Wengay. Unti-unti rin ay sinasabi na sa akin ni Tiang Tess ang tungkol kay nanay. Kaya habang lumalaki ako, alam ko na kung ano ang kulang sa kanya at alam ko na kung paano ko siya iintindihin. Madalas papadudot na ako ang nagiging bantay nito dahil hindi na siya masamahan ni Tiang Tess sa pangangalakal dahil nakuha na itong tagabantay ng isang maliit na karinderya malapit sa amin. Kaming dalawa na lamang ni Nanay Wengay ang nangangalakal. Tinuruan na nila ako dati pa, kaya naman wala akong arte sa pagkuha sa mga basurahan na mga pwede pa naming pakinabangan at ibenta. Tumibay na nga rin ang resistensya ko dahil sa mga dumi na nakakasalumuha ko sa araw-araw. Masaya ako na nakakasama si Nanay Wengay at alam kong mas doble ang saya niya na nakakasama niya ako. Sa aking paglaki ay marami akong bagay na naiintindihan habang tumatagal. Alam ko na hindi magiging normal ang buhay ko paglaki at ayos lang yon noong una. Pero noong mas nauunawaan ko na at mas alam ko na ang kailangan ko sa buhay, ay nagsimula akong makaramdam ng kakulangan. Saan nga ba ito nagsimula? Ganito po kasi yon, Papa Dudut. Minsan ay napadako kami sa isang elementary school para mangalakal. Saktong uwian noon kaya marami kaming mga estudyanteng nakita at nakasalubong. Habang nangangalakal malapit sa isang tindahan sa eskwelahang yon, ay pasimple akong nakinig sa usapan ng mga estudyanteng babae na nakatambay sa tindahan habang nagmemeryenda. Amoy na amoy ko ang banana Q na nilalantakan nila. Nakaramdam ako ng gutom pero mas nakaramdam ako ng inggit nang makita ko ang kanilang uniforme. Ang ganda, bagay sa kanila.
Nalungkot ako dahil alam ko na hindi ako makapagsusuot ng ganon. Hindi nga rin ako dumikit sa kanila dahil nahihiya ako na baka madumihan sila. Ang dungis ko pa naman ng araw na yon. Sa totoo lang, sa araw-araw ay normal na ang pagiging madungis ko dahil kayapos ko lagi ang mga basura. Nakinig ako sa kanilang pinag-uusapan habang kunwari ay naghahanap ng makukuha sa basurahan. Hindi ko maunawaan ang mga pinag-uusapan nila dahil puro yon mga naganap sa klase. May ibang nagreklamo dahil nahihirapan sa pinagagawa ng kanilang guro. Samantalang ang iba naman ay tuwang-tuwa dahil mataas daw ang nakuhang grado sa isang subject. Wala akong maintindihan noon talaga sa mga sinasabi nila. Pero gusto ko lang makinig at sa puso ko, gusto kong maranasan ko rin ang mga naranasan nila. Gusto ko rin makapag-aral kahit alam kong imposible yon. Mula noon ay lagi na akong nalulungkot. Lalo na kapag napapadako kami ni Nanay Wengay sa mga eskwelahan. Panay ang tingin ko sa mga lumalabas na estudyante habang bitbit ang kanilang bag at masayang nagtatawanan. Inggit na inggit ako noon. Ang tanging nagagawa ko na lang ay mag-imagine ng ganun din ako. Na estudyante ako at may maganda akong uniforme at bag. Sa una ay natutuwa ako at napapangiti. Pero kapag tumatagal ay nararamdaman kong muli ang lungkot dahil alam kong hanggang doon lang ang kaya kong gawin. Napansin ni Nanay Wengay ang pagiging bugnutin at malungkutin ko. Kaya minsan ay natanong ako nito pero hindi ako umimik. Bukod sa hindi naman niya naiintindihan ang hinaing ko, ay alam ko namang wala siyang magagawa. Lilipas din yon ang sabi ko sa sarili ko. Pero kailan kaya? Dahil habang tumatagal, mas lalo kong gustong maging normal na bata. Gusto kong makapag-aral. Gusto kong maranasan na maging estudyante. Ana? May gusto ka ba, Ana? Wala po. Kanina ka pa malungkot, Ana eh. Okay lang po ako. Baka may sakit ka. Hawak ko nga noo mo. Baka init siya, Ana eh. Hindi po. Okay lang po ako. Di ka naman ganyan kanina. Masaya ka kanina, Ana eh. May naalala lang po ako. Ano yun? Wag na po. Hindi nyo rin naman maiintindihan na eh. Tara na po, baka abutin pa tayo ng dilim dito. Hindi, Ana. Gusto ko sabihin mo problema mo. Ay, bakit? Maiintindihan nyo po ba kung sasabihin ko? Susubukan ng nanay. Ana, susubukan. Ang labo! Tara na nga po! Sabihin, Ana, kung ano problema kay nanay para gawa ko paraan. Wag na nga po! Sige na, Ana. Sige na. Wala nga po! Ana, di ka naman... Gusto kong maging normal na bata. Gusto kong matutong magsulat. Gusto kong matutong magbasa. Gusto kong magsuot ng pulang palda na uniforme sa school. Gusto ko din magkaroon ng mga kaklase na makakasabay ko pag-uwi. Hindi gaya ng ginagawa ko na imbis na lapis ang hawak ko eh. Basura! Basura! Gusto mo yung parang sa school? Tara na nga po! Kalimutan niyo na lang po yung sinabi ko. Bakit ba nagsayang pa ako ng laway? Alam kong naiinis kayo sa mga nangyaring ito at humihingi ako ng tawad. Bata pa ako noon at mas inuuna ko ang emosyon ko. Tao lamang naman ako. Nakakaramdam din ng lungkot at kakulangan.
Alam kong napakasama ng ginawa kong yon kay Nanay Wengay at nakonsensya naman ako pagkatapos. Nang mga sumunod na araw ay hindi muna ako sumama kay Nanay Wengay sa pangangalakal. Ang sabi ko noon ay doon muna ako sa bahay para magbantay at maglinis. Hindi naman ito nagpumilit pa. Alam kong nalulungkot siya dahil nasanay ito nakasama ako pero talagang ayoko munang samahan siya. Ayokong lalong maramdaman na hindi na magiging normal ang buhay ko. Isang gabi ay ginulat ako nito sa pag-uwi niya. May mga dala-dala ito at ginising pa niya ako para ipakita ang mga yon sa akin. Ana? Ana? Gising, Ana? Ano po ba yun, Nay? Gabing-gabi na eh. Ana, mulat mo mata mo para kita mo. Ana? Bukas na, Nanay. Antok na antok pa po ako eh. Hindi, Ana. Ngayon mo ikaw gising. Nay naman eh. Ano po bang... Gusto mo parang school, di ba? Nay! Nay! Saan niyo po nakuha tong notebook at lapis? Nakita ko tapon ng bata sa basura eh. Kinuha nanay. Nay! Nay, wala naman po ako mapagsusulatan pa dito eh. Punong-puno na ng sulat to. Di ko alam, Ana eh. Basta kita ko, sabi mo, gusto mo yan? Sabi nila, notebook daw yan at saka lapis. Diba? Yan gusto, Ana? Diba? Oo nga po, pero... Tapos, ito, binili ko palda, pula sa ukay-ukay. Nay! Di parehas dun sa gamit ng mga bata dun sa School! Oo, school. Pero, kasing haba naman tapos pula din. Diba? Ito gusto mo, Ana? Pero Nay, sana po... Saka ito manok na prito. Saan niyo po napulot yan? Di ba sabi ni Chang Tess, wag na kayong pumupulot ng pagkain sa basura? Alam niyo naman yung nangyari dati, di ba? Di ko to pulot, Ana. Di ko pulot sa basura to. Binili ko to sa labas nung school. Ganito kasi kain nung mga batang nakapula palda eh. Baka gusto mo rin. Pero lamig na kasi, Ana eh. Tsaka liit lang. Sana ayos lang sa'yo to. Ito lang kasi kulang pera nanay eh. Hindi nga, Panis. Ayos lang po, Nay. Kayo naman po, hindi niyo naman po kailangang bilhin tong manok at saka kunin po tong lapis at saka notebook eh. Gusto ko eh. Gusto ko masaya ka. Kasi lungkot ka lagi. Pagdadaan tayo school, di ba? Oo nga po, Nay. Pero kasi... Kaya kuha ako ganito para masaya na ulit anak ko. Ayoko lungkot ka kasi lungkot ako. Tapos masakit dito sa dibdib ko pag kita malungkot. Parang kurot sa dibdib. Salamat po dito, Nay, ha? Pasensya na. Kung yan lang kaya, nanay, ha? Pag magpera, nanay, dadala kita dun sa school para marami ka pa makuha ganyan. Yung Notebook po. at saka
Lapis. Tsaka bilang kita maraming pagkain na manok para sayaan ako. Salamat po talaga, Nay. Salamat, Ana. Di ka nalungkot. Mahal ka ni Nanay, ha, Ana? Mahal na mahal ko rin po kayo, Nay. Para kong kinurot sa dibdib nang balikan ko ang pagkakataon na yon. Naalala ko pa ang pasirang notebook na wala ng spasyo pa para sulatan at ang pudpud na lapis na alam kong hindi ko rin naman magagamit na panulat. Naalala ko pa ang saya sa mukha ni Nanay Wengay habang tinitingnan naming pareho ang laman ng notebook. Kahit pareho naming hindi maunawaan at mabasa ang mga nakasulat doon. Basta masaya kami ng gabing yon habang naghahati sa pritong manok na binili nito sa akin. Ang paldang pula na nabili nito na malayong malayo talaga sa itsura nung uniforme sa eskwelahan na nakita ko dati. Yon ang pinasuot nito sa akin. Hindi yon kasya dahil sobrang laki nito para sa akin. Pero ngumiti ako at pinaramdam sa kanya na ito ang pinakamagandang palda na naisuot ko sa buhay ko. At nakita ko, Papa Dudut, ang kakaibang saya sa kanyang mata. Dahil nakita niya na masaya ako. Unti-unti ay tinanggap ko na ang katotohanan na ganito na nga ang magiging buhay ko, Papa Dudut. Hindi na ako magreklamo pa dahil masaya naman ako sa piling ni Nanay Wengay at Tiang Tess. Hindi lahat ay nakakakuha ng ganitong klase ng pagmamahal. Lalo na yung galing kay Nanay Wengay. Lagi niyang inuuna ang pangangailangan ko kesa sa sarili niya. Hindi na ako maghahanapan ng iba. Muli na namang bumalik ang saya ko habang kasama si Nanay Wengay. Nagtuloy-tuloy kami sa pangangalakal at madalas nga ay tumatambay kami sa mga eskwelahan at nakatingin sa mga bintana ng mga classroom. Nakikitingin kami sa mga ginagawa nila at sa mga sinusulat sa pisara. Nakikisayaw at nakikikanta rin kami. Hinahayaan naman kami ng mga guro. Hindi naman nila pinagdamot yon at nagpapasalamat ako doon. Hindi namin yon sinasabi kay Tiang Tess dahil baka masamain ito at isipin na masyado akong pinapaasa ni Nanay Wengay sa mga bagay na hindi ko makuha. Ayokong awayin pa niya si Nanay Wengay dahil sa kakarampot na kaligayahan ko. Sa paglipas pa ng ilang buwan, napapansin kong madalas na akong hindi isinasama ni Nanay Wengay sa pangangalakal at madalas na napapansin ko na naglilihim ito sa akin sa kung saan siya nagpupunta. Madalas ay ginagabi pa ito ng husto. Nakakaligtaan na nga rin siya ni Tiang Tess kasi nag-aalala ito dahil pareho naming hindi alam kung saan siya nagpupunta. Napakadelikado pa naman ang mundo para sa mga katulad ni Nanay Wengay. Pinagsabihan na siya na huwag magpagabi sa daanan. Pero umuulit pa rin ito at minsan ay nagalit pa siya. Dahil masyado raw siyang pinakikialaman ni Tiang Tess, gayong alam naman niya ang ginagawa niya. Sana nga ay alam niya ang ginagawa niya kasi kami ay hindi namin alam kung ano ang nasa utak niya. Hindi namin alam ang ginagawa niya at natatakot kami dahil baka mapahamak siya. Hinahayaan namin siya sa ginagawa niya at sa mga pinupuntahan niya. Dahil minsan ay nagwala ito sa galit dahil sa mga pagtatanong namin. Basta pinapaalalahanan lang namin siya na mag-ingat sa mga pupuntahan niya. Minsan sa pag-uwi niya isang gabi ay naabutan ko ito. Dahan-dahan pa itong nagbukas ng pintuan para hindi kami magising. Pero ang hindi niya alam ay hindi pa ako natutulog at talagang sinadya kong huwag matulog para makausap siya. Gulat na gulat ito nang makita ako na nakaabang sa harap ng pintuan sa pagbukas niya.
Pinaramdam ko sa pagtatanong sa kanya na hindi ako okay na buong araw itong nawawala at umuuwi ng alanganing oras sa gabi. Hindi naman ito nakipagtalo pa sa akin. Kung si Changte siguro ang nagtanong ay malamang ay magwawala ito. Pero alam niyang ako ang kahinaan niya kaya humingi ito ng sorry dahil sa ginawa niya. Tinatanong ko siya kung ano ba ang ginagawa niya pero hindi ito sumasagot. Tinanong ko kung kumain na ba siya at ang sabi niya ay hindi pa. Kaya naman binuksan ko ang sardinas na nabili ko kanina para sa kanya. May biskwit pang natira noong nakaraan kaya pinagsama ko na yon para makadagdag sa sardinas. Gutom na gutom itong nilantaka ng sardinas at biskwit. Halos mabulunan ito sa kinakain niya kaya naman ikinuha ko kaagad siya ng tubig. Nang matapos siyang kumain ay sinabi nitong isasama niya ako bukas sa pangangalakal. Natuwa naman ako at matagal ko nang hindi nakakasama si Nanay Wengay sa pangangalakal. Sabay kaming nahiga noon at mahigpit ang naging yakap niya sa akin ng gabing yon. Walang gabi na hindi niya ako niyakap kapag matutulog kami. Pero nang gabing yon ay iba yung klase ng higpit ng ginawa niyang pagyakap na para bang may kinakatakutan nito at sa akin siya kumukuha ng lakas. Kinabukasan ay maaga kaming gumising. Nagbilin lang si Changte sa aming mga gagawin at saka umalis na rin ito. Makalipas ang 1 oras ay kami naman ang umalis ni Nanay Wengay. Naaalala ko pa bago kami umalis ay sinuklay nito ng paulit-ulit ang buhok ko at saka tinalian ng pulang panali. Kumuha din ito ng pulbos at pinahid sa mukha at leeg ko. Ang bango-bango ko ng araw na yon, pinasuot din niya ang pinakamagandang damit na meron ako. Pinulbuhan ko rin siya sa mukha at natatawa kaming pareho dahil hindi pantay ang ginawa kong pagpahid ng pulbo sa kanyang pisngi. Nang lumabas kami ng bahay ay hinawakan nito ng mahigpit ang kamay at saka nagsimula ng maglakad. Alam ko papadudot na papunta kami sa tambakan ng basura sa ikalawang kanto mula sa aming bahay. Pero nag-iba ang direksyon ni Nanay Wengay. Nagtaka ako at nagtanong sa kanya. Ngayon lang namin ginawa ang lumihis ng direksyon para mangalakal. Nay! Saan pa ba tayo pupunta? Magkakalakal tayo, Ana. Pero Nay, lumagpas na po tayo dun sa pupuntahan natin. Hindi naman, Ana. Lumampas na po tayo, Nay. Magsisinungaling pa kayo eh. Di ako sinungaling, Ana. Saan nga po ba tayo pupunta? Basta sunod ka na lang, Ana, Nay, mamaya mapahamak tayo dun sa pupuntahan natin ha. Hindi ko po kabisado dun. Alam ko to, Ana. Alam ko pupuntahan natin. Saan nga po? Mamaya malaman ni Changtes na lumagpas po tayo kung saan lang tayo pwede mga lakal. Hindi mo sasabihin, ha? Kaya di niya malalaman. Saan nga po tayo pupunta? Ang dami na nating nalagpas ng mga basurahan, Nay. Sayang naman po yun, baka maunahan pa tayo dun sa mga bote at saka dyaryo at kung ano-ano pa na pwede nating makuha. Marami pa tayo makikita, tsaka madadaanan na iba. Wala na po tayong madadaanan na iba, Nay. Mukhang wala ng mga kalat at basura dito sa mga dinadaanan natin eh. Hahanap tayo. Ang nanay talaga napakakulit. Oh, bakit po tayo huminto dito? Ana? Anak ko? Bakit po? Mahal na mahal ka ni nanay, ha? Alam mo yon, Ana? Oo naman po. Lagi naman niyo pong sinasabi sa akin yan eh. Ang nanay gusto lang na masaya ang Ana. Alam ko po yun, Nay. Lahat gagawin nanay para sa'yo.
Ana, Nay? Ano po bang... di gagawin, nanay, ang masama. Gusto niya maging ganda buhay, Ana. Nay? Ano po bang nangyayari sa inyo? Bakit po kayo umiiyak? Masayang nanay kasi ikaw anak niya, Ana. Masaya rin po ako kasi anak po ninyo ako. Mahal na mahal kita, anak ko. Mahal na mahal din po kita, Nay. Sunod lang kau sa akin ngayon, ha? Di ka magtatanong, Ana, ha? Sunod lang kay nanay. Sige po. Hindi na kami muling nagsalita at nag-usap na dalawa habang naglalakad, Papa Dudut. Pahinto-hinto kami kapag nakakaramdam kami ng pagod. May baon kaming 2 bote ng tubig noon at nilagang itlog ng pugo. Kalagitnaan pa naman ang tanghali noon at sobrang init. Nakakapagod ang paglalakad lalo na't ramdam namin ang init sa aming mga braso. Pero porsigido si Nanay Wengay na dalhin ako kung saan man niya planong dalhin ako. Wala akong kaalam-alam. Sinunod ko ang sinabi niyang huwag na ako magtanong pa at magtiwala na lang. Hindi ako nag-isip ng masama noon sa balak niya. Ang iniisip ko lang noon ay baka may nakita itong magandang pasyalan o kaya naman ay bagong eskwelahan para makakita ako ng mga bagong uniforme ng mga estudyante. Yun lamang ang nasa isipan ko at maling akala ko noon. Sa loob ng halos 3 oras naming paglalakad ay nakarating na kami sa plano ni Nanay na pagdalhan sa akin. Pawis kaming pareho dala ng init ng panahon na sinabayan kami sa paglalakad. Umigpit ang hawak ni Nanay sa aking kamay nang makita na nito ang isang malaking establishmento na kulay krema at puti. Pinigilan ko siya ng akma itong papasok sa loob. Hindi kami pwede doon, sabi ko sa kanya. Baka pagalitan kami lalo na sa itsura namin na hulas na ang mukha. Umiling ito at sinabing ayos lang. Hinihintay na raw kami sa loob. Hindi ko siya maintindihan. Bakit kami hihintayin sa loob? Pinapasok kami ng isang lalaki na mukhang namukhaan si Nanay. Ngayon ko lang nakita ang lalaking ito sa buhay ko. At may mga sumalubong sa amin na mga nakangiting mga babae na marahil ay nasa edad 40 na. Naguguluhan ako dahil hindi ko alam kung paano nakilala ni Nanay ang mga ito. Sino ba sila? Bakit nakangiti sila habang hinihintay ang paglapit namin sa kanila? Gulong-gulo ako pero hindi ko magawang magtanong dahil lang sabi nga ni Nanay Wengay ay huwag akong magtanong. Nang makalapit na kami sa mga babae ay pinaupo muna nila ako malapit sa kanila at para silang nagpupulong. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila pero ramdam kong may kinalaman ako doon dahil panay ang tingin nila sa akin. Doon ay nakaramdam na ako ng kaba kahit papaano. Eto ba ang madalas na puntahan ni Nanay sa tuwing nawawala ito sa maghapon? Eto ba ang dahilan kung bakit ito ginagabi? Para sagutin ang aking katanungan ay lumapit sa akin ang babaeng sa tansya ko ay pinakamatanda pero ang pinakamabait sa kanila. Inayos nito ang nagulong buhok ko dahil sa pagkalat ng pawis sa akin. At saka sinabing mula ng araw na yon ay doon ako titira. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Parang ayokong intindihin ang sinasabi niya. Tumakbo ako papalapit kay Nanay at niyakap ko siya ng dahil sa takot.
Nay? Ano po yung sinasabi nila na dito na daw po ako titira? Dito na ikaw tira, Ana. Hindi ko po kayo maintindihan eh. Dito, Ana. Sabi nila, alagaan ka, Inaalagaan naman ninyo ako ah. Bakit po ako dito titira? Hindi po ba pwede na kasama ko po kayo ni Chang Tess dito? Hindi, Ana. Hindi. Iiwan niyo talaga ako dito, Nay? Oo, Ana. Bakit niyo po ako iiwan dito? Ayaw niyo na po ba sa akin? Hindi. Mahal ka nga, nanay. Kaya ka andito, Ana. Hindi ko po kayo maintindihan na eh. Bakit niyo po ako iiwan dito? May ginawa po ba ako masama? Wala, anak. Di ikaw gawa masama. Mabait ikaw, bata, Ana. Alam mo yan. Dahil ba makulit ako? Dahil madami po ba ako kumain? Hindi, anak. Eh bakit nga po? Kasi, anak, mahal ka ni nanay, di ba? Kung mahal niyo po ako, bakit niyo po ako iiwan dito? Kasi anak, dito, ganda buhay mo. Ayos naman po yung buhay ko sa inyo ni Chang Tess ah. Dito, sarap pagkain. Marami kanin daw sila dito eh. Kahit hindi na po ako magkanin, Nay, okay lang po. Dito, may mga laruan daw magaganda. Malaki na po ako. Kahit wala na po akong laruan, Nay, okay lang. Dito, makaka-school ka. Kahit na po, hindi na ako mag-aral, Nay. Okay lang din po. Hindi ayos yun kay Nanay Ana. Kasi gusto Nanay, masaya ka. Maging maganda yung buhay mo. Maganda naman po yung buhay ko sa inyo, Nay eh. Hindi, anak eh. Hindi maganda kasi mahirap lang ang nanay. Basura lang ang hawak lagi. Hindi ka makakapag school kapag basura hawak nanay. Hindi po. Okay lang ako, Nay. Huwag niyo po akong bigay sa kanila. Anak, basta mahal ka ni nanay. Masakit tong dibdib nanay ngayon. Kasi iwan kita dito pero alam nanay, ito maganda sa'yo, Ana. Kasi, Ana, mahal ka, nanay. Gusto, nanay, maging tulad mo yung mga bata sa school. Hindi ko po kailangan yan, Nay. Dito, suot ka nung palda na gusto mo, ha? Tapos, bibigyan ka nila bag. Tapos, mahaba yung lapis. Pwede ka sulat na. Nay! Huwag niyo po ako iwan dito, Nay! Kailangan, nanay, iwan ka para ganda buhay mo, Ana. Mahal ka, nanay. Tandaan mo lagi. Nanay, ako dahil sa'yo, Ana. Mahal ka, nanay.
Wengay, ipapasok po namin siya sa loob ha. Halika na anak. Huwag niyo po ako iwan dito, Nay! 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 Huwag niyo ako iwan! Nay! Hindi ko napigilang umiyak sa harapan ng klase nang balikan ko ang huling araw na nakita ko si Nanay Wengay. Tahimik ang lahat at hindi alam kung ano ang dapat gawin nang magsimula na akong umiyak. Kahit ang teacher ko noon ay hindi makaimik pero ramdam ko ang simpatya niya sa kanyang mga mata. Kung alam lang nila ang lahat, mauunawaan nila kung bakit bumuhos ang aking mga luha. 10 taong gulang ako nang iwan ako ni Nanay Wengay sa isang bahay ampunan. Ito pala ang paulit-ulit na binabalikan at pinupuntahan ni Nanay noong mga panahong nagtataka kami ni Tiang Tess kung saan siya nagpupunta. Ilang bahay ampunan na rin ang pinuntahan niya. Pero ito lang ang tumanggap at kumausap sa kanya. Hindi siya binigyan ng panahon ng iba niyang mga nilapitan dahil nga sa kanyang kalagayan. Nagmakaawa ito na tanggapin ako para mabigyan ako ng magandang buhay. Nahabag sa kanya ang mga tagapangasiwa ng bahay ampunan na yon at naantig sa kanyang kwento tungkol sa akin. Alam nilang gusto lang nitong ibigay ang makakabuti sa akin. Inayos nila ang lahat para sa pag-transfer sa akin doon. Naalala ko pa na ilang gabi akong sumubok na tumakas para puntahan si Nanay Wengay pero hindi ko nagawa. Ilang beses akong nahuhuli ng mga nangangasiwa doon. Gusto kong maging masama sa kanila para sila na ang kusang magpalaya sa akin. Pero sadyang mahaba ang kanilang pasensya. Pinaintindi nila sa akin na yon ang tahanan ko at balang araw ay makakahanap pa sila sa akin ng mas maganda at maayos na tahanan kapag may balak ng kumupkup sa akin. Ayoko. Sabi ko, ibalik nila ako kay Nanay Wengay pero tumanggi sila. Mas magiging maganda raw ang buhay ko sa kanila. Ayoko. Hindi ako naniniwalang magiging maganda ang buhay ko kung hindi ko kasama si Nanay Wengay at Tiang Tess. Sinubukan nilang ipaintindi sa akin ang sakripisyong ginawa ni Nanay Wengay para maging mabuti ang buhay ko. Pinaunawa nila sa akin, Papa Dudut, na ang planong yon ni Nanay ay isang patunay kung gaano niya ako kamahal. Nahanda niya akong pakawalan para makuha ako ng taong susunod na magmamahal at magbibigay ng magandang buhay sa akin. Sa paglipas ng panahon ay may umampon sa akin. At sila ang nagpaaral at nagpatuloy sa pagpapalaki sa akin. Yung mga gusto ni Nanay Wengay na mangyari sa akin ay ginawa nila. Binihisan, pinakain, binilahan ng magandang laruan at pinaaral. Mga bagay na hindi kayang ibigay ni Nanay Wengay sa akin sa poder niya. Oo, Papa Dudut, naging maganda ang buhay ko sa piling ng mga umampon sa akin. Pero habang buhay kong bibit-bitin sa puso ko ang mga alaala ng naging una kong ina. Araw-araw kong daladala ang mga salita niya. Ang masasaya niyang ngiti kapag nabibigyan niya ako ng laruan na napupulot niya sa basurahan. Kapag nabibilhan niya ako ng mga pagkain mula sa barya-barya niyang kinikita at kapag naipaparamdam niya sa akin, Papa Dudut, na isa siyang ina. Doon ko nakikita ang lubos na kaligayahan niya. Wala na akong naging balita pa sa kanila sa paglipas ng panahon. Pinigilan ako ng mga umampon sa akin na makibalita pa. Iba na raw kasi ang buhay ko. Sila na raw dapat ang buhay ko. Sinunod ko ang gusto nila pansamantala, Papa Dudut, habang nakatira pa ako sa kanila. Pero balang araw, kapag sapat na ang lakas ng loob at pera ko, ipinapangako kong hahanapin ko ang Nanay Wengay ko. Ipinapangako ko na kukunin ko siya at iaahon sa hirap. Pinapangako kong ibibigay ko lahat ng mga pinagkait sa kanya. Pinapangako ko na ipaparamdam ko sa kanya ang pagmamahal ng isang anak.
Sa ngayon ay tutuparin ko na muna ang pangarap niyang maging maganda ang buhay ko at pangako sa susunod, buhay naman niya ang pagagandahin ko. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay, forever, Ana. Ano nga ba ang dapat maging basihan para matawag kang ina? Sa kakayahang magsulat, magbasa, bumili ng mga gamit at pagkain para sa iyong mga anak? Sa kakayahang mag-isip ng tama? Ano ba dapat ang basihan? Sa lagay ni Nanay Wenga ay isa siyang ina. Hindi natin may kakaila na kahit marami siyang kakulangan sa buhay, kahit na hindi siya nakakapag-isip ng diretso at hindi maunawaan ang maraming bagay na nauunawaan ng mga normal na tao, ay ginampanan pa rin niya ng buong puso ang pagiging isang ina. At hindi yon pwedeng ipagkait sa kanya. Naging ina siya kay Ana. Naging mabuting ina. Kahit siya ay kakaiba, nagawa niyang pairalin ang pagiging ina gamit lamang ang kanyang puso at yun pala ay sapat na. Hindi pwedeng ibase ang kakayahang mag-isip ng normal para masabing isa kang ina. Isa kang ina dahil pinili mong maging ina. Isa kang ina dahil kaya mong magbigay ng pagmamahal sa anak mo higit pa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Isa kang ina dahil kaya mong magsakripisyo. Kaya mong maging malungkot, makita lang na masaya ang anak mo. Isa ka ring ina dahil nagawa mong panindigan ang ibig sabihin ng 3 letra na yan. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love